Pinakasimple, and yet bakit pinakamahirap? Pinakasimple and yet pinakamahirap gawin. Bakit nga po ba? Ano po ba ito? I'm talking to you born-again Christians, sa ating mga born-again Christians. Bakit po ba napakahirap gawin ng isang bagay na kung tutusin, simple lang? Ano yon? Ang mag-focus kay Jesus. Kanino ka ba nakafocus? Sa problema mo? Marami yan, gatambak yan. Baka may darating pa nga. I mean, don't focus on the problems. May kasabihan po maganda eh. Don't tell yourself how big your problem is. Diba? Tell your problem how big your God is. How big Jesus is. Sabihan mo yung problema mo, mas malaki si Jesus kaysa sa iyo. Diba? I mean, nasa iyo yan kung papadefeat ka sa problema. Ano pa yung mga gumigimbal sa iyo, yung mga tawag dito, kumukuha ng atensyon mo. Material na bagay, pera, pananalapi. Diba? Luho. I mean, hindi po masama ang luho, pero may mga luho po talaga. Kung magiging honest po tayo sa mga sarili natin, may mga luho na talaga hindi po makabubuti. Like yung bili ka ng mga mamahaling gamit. Maya-maya nag-update ka ng mga bagong ganito, bagong ganyan. Then, mag-ipon po tayo. Mag-ipon-ipon din po tayo kung may time. Alam niyo ang sabi ng mother ko nung nabubuhay pa siya, hindi yan kinukuha sa laki ng ipon. Kinukuha yan sa kung may naipon ka ba o wala. Again, I will tell you, sabi niya, it's not what you something like, it's not how big your earning is. Sabi niya, it's what you earn. It's yung may laman ng libreta de bangko mo. O sa panahon natin ngayon, may laman naman ng ATM mo. Diba? So, I believe Jesus is a great provider. He provides everything for us. So, yung mga bagay ng ganyan, kung tutuusin, ay hindi na po natin dapat problemahin. Pero ginawa rin po niya tayong wise. Diba? Sa pag-handle ng mga finances natin, He loves to bless us. Ako naranasan ko po ang blessings ni Jesus. Marami akong hiniling kay Jesus na grabe. Actually, iba hindi ko hinihiling, binibigay niya. Much to my surprise, ganito, ganyan. Pero by the end of the day, si Jesus pa rin ang kailangan ko. By the end of the day, it's all about Jesus. It's all about my Savior who loves me. Who loved me and gave Himself for me. To die for me. Para gawin akong anak ng Diyos, para ako ay makapunta sa gloria ng Kanyang kaharian. I mean, it's all about the Lord, Jesus Christ Himself. Focus on Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. The name Jesus is very powerful. 5 letra lang yan eh. J-E-S-U-S. Jesus. Sa Tagalog, H-E-S-U-S. Jesus. Diba? 5 letra lang pero powerful. Very powerful. Kaya, if you focus on the Lord, walang mananaig na problema sa'yo. If you focus on Jesus, walang mananaig na anumang palaso o pakana ng diablo laban sa'yo. Diba? Sino bang makakatalo sa mga anak ng Diyos? Wala. He who lives in us is more powerful than he who resides and lives in the world. Si Satan po yun. It's only a matter of knowing kung sino ba talaga ang Diyos na malakas, na nananahan sa ating mga buhay. Walang iba kundi si Jesus, ang Diyos anak na nagkatawang tao para ipagkaloob sa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Remember, buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung may mga bagay na pangit na nangyayari sa buhay mo, it only means one thing. Hindi yan galing sa Panginoong Jesus. Galing yan kay Satanas. Kaya you need to rebuke it. You need to reverse it by saying, lumayas ka Satanas, hindi kita kailangan, hindi ka mananaig sa akin. Sino bang mananaig sa mga anak ng Diyos? Wala.
Sapagkat greater is Jesus who resides in me than you, Satan, who lives here only in this world. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, and i-share natin na kailangan laging mag-focus kay Jesus ang mga born-again Christians. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.